Hello po sa inyo lahat. Kumusta po kayo? Sama kayo naroon. Welcome po muli sa ating channel, ang showpol.ph. Ngayon po ay ikatatlo ng Hunyo, taon 2024. Ang topic po natin ngayon ay ang mainit-init na balita sa Pilipinas. Ang pagbisita po ng Ukraine President or President of Ukrainian na si Zelensky, na siya po ay nakipag-usap sa ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Yan po yung ating topic. Kung ano po yung pinag-usapan nila, kung ano po yung kanilang plano. At yun pong naganap na maisog rally sa USA sa pag-attend po ni Attorney Vic Rodriguez sa Independence Day na ginanap doon po. Yan. At meron pa pong isang topic, yung po sa West Philippine Sea. Hindi po natin tatantanan yan. Ano po ba ang gustong mangyari ng China yan at ng Pilipinas? Tayo po ba ay may pag-asa o ano po ba ating lagay dyan? Yan po ang ating topic ngayon. Pero bago po yan, update po muna tayo sa ating currency exchange. Ang 1 US dollar po ay 58.693. Kuwaiti dinar is 191.39. Saudi Arabian Riyal 15.650. Canadian dollar 43.085. Japanese yen 0.376. British pound 75.084. Euro 63.910. Emirates dirhams 15.981. At ang ating pong Hong Kong dollar ay 7.5048. So yan po yung ating latest currency exchange. Punta na po tayo sa ating topic at hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy pa. Ating pong panoorin yung mga interview kay President Zelensky ng Ukraine. Sa telepono nagkausap ang leader ng Pilipinas at Ukraine dahil ngayong araw nagtungo mismo sa Malacanang si Ukrainian President Volodymyr Zelensky para makapulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang kanilang mga natalakay alamin sa sentro ng balita ni Alan Francisco. Dumating sa bansa si Ukraine President Volodymyr Zelensky kagabi para sa kanyang working visit. Gaya ni Pangulong Marcos, galing din si President Zelensky sa Singapore kamakailan para sa 21st edition ng International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialogue, pero hindi nagkausap ang dalawang lider. Kaya naman kaninang umaga lang, nagtungo si President Zelensky sa Malacanang para sa bilateral meeting kay Pangulong Marcos, kung saan magiliw ang naging pagtanggap sa kanya. We are very happy to welcome you, President Zelensky, to the Philippines, and I'm very happy that despite what I know is a very tight travel schedule, for both of us, we were unable to find the time while we were both in Singapore, but I'm happy that we are very honored that you found the time to pass by the Philippines. Sa pulong ni Pangulong Marcos at President Zelensky, binigyan din ang pagpapalakas sa diplomatic ties ng Pilipinas at Ukraine na higit 30 taon na. Plano ng Ukraine government na magbukas ang kanilang embahada sa Maynila ngayong taon. Nagpasalamat ang Ukrainian President kay Pangulong Marcos dahil sa suporta ng Pilipinas sa Ukraine. Thank you so much, Mr. President. Your team, we are very happy to be first time in the Philippines. I'm sure not last. Thank you for this invitation, and we are very thankful to be in your country and which supports Ukraine, our territorial integrity and sovereignty. Thank you so much for your big word and clear position about us, about this Russian occupation of our territories, and thank you on your support and in
your nations with your resolutions. Gayon din, sabi ni President Zelensky, sa paninindigan ni Pangulong Marcos sa mga isyong naka-apekto sa mga European country. Mr. President, I'm happy to hear today from you that you participate our peace steps to the peace. That's real thing what really want our people, just to bring peace to our homes. Yes, and thank you for participation of Peace Summit. That's very strong signal. Like I said, we have for today more than 100 countries. I think it's will be maybe not the last again, but the first very strong step on the way to peace. Bilang tugon naman sa planong pagbubukas ng embahada ng Ukraine sa Manila, ituturing ito ni Pangulong Marcos na magandang balita, kasabay ng pag-ibigay din na magtutuloy ang bansa sa pagtulong sa Ukraine. I know that the crisis in your country has occupied all of your attention and all of your time. And it is a great pleasure to meet with you, to discuss some of the issues that are common to our two countries, and hopefully find ways forward for both of us together. Ibinahagi rin ni Pangulong Marcos na walang patid ang pagkatuguyod ng Pilipinas sa pagsunod sa International Rules-Based Order, kasabay ng pag-usulong sa kapayapaan. But once again, I wish that we're under better circumstances, but I am happy that you are able to come and visit with us, Mr. President. April 7, 1992, nang may batagang diplomatic ties sa pagitan ng Pilipinas at Ukraine. Noong 2022, nag-rank bilang 90th trading partner ng Pilipinas ang Ukraine. 200 Pilipino ang nasa Ukraine. Pero dahil sa nagpapatuloy ng Ukraine-Russia crisis, bumaba na lang sa higit 20 Pilipino ang nasa Ukraine ngayon. Alan Francisco. So yan po yung pag-uusap nila President Bongbong Marcos at Ukrainian President Zelensky sa kabila ng nagaganap na digmaan sa Ukraine at Russia. Ay gusto pa rin po makipag-usap ni President Zelensky na magkaroon ng kapayapaan or peace sa kanilang bansa at ng Russia. At gusto niyang inimbitahan niya si Pangulong Marcos na sumali sa gaganaping peace talk sa ibang bansa kasama ng iba pang mga bansa. So, yun po yung gusto rin po sabi ni President Marcos, gusto niya rin daw ng kapayapaan sa ating bansa. Kung gusto niya po ng kapayapaan, wala po siyang dapat gawin kundi makipag-usap sa China. Dahil sa China po tayo mayroon malaking problema ngayon. At wala rin po akong tutol sa kung gusto maglagay ng embassy ang Ukraine sa Pilipinas. Maganda naman po yun. Wala pong doon. At saka yung iba pong masyado naging exaggerated kasi meron po akong nabasa na yung pagpasok ni Zelensky na sabi magdadala ng gera. Para sa akin hindi po. Masyado pong exaggerated yun. At tingnan po natin yung pakay niya kung ano po yung kanyang gusto na kagaya po niyan. Ang gusto niya po ay peace or gusto niya na makipag-usap. Bagamat tutol pa rin siya sa ginagawa ng Russia na pagsakop sa kanila, gusto niya pa rin pong maging mapayapa ang kanyang bansa. Kaya po siya ay nanawagan sa ibang mga bansa na sumali para magkaroon ng usapin sa kapayapaan. Sana ganoon din po tayo. Wala po tayong problema doon. Panorin pa po natin yung ibang balita. Naniniwala si Ukrainian President Volodymyr Zelensky na dapat magkaisa ang Ukraine at Pilipinas para depensahan ang teritoryo nito laban sa mga nagtatangkang manakop. Nakatuto si Mariz Umali. Sa kanyang kauna-unahang pagbisita sa Pilipinas, wala pang 12 oras na nanatili sa bansa si Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Kaya nanghihinayang daw siyang hindi niya maikot ang ganda ng Pilipinas. I saw just people are wearing warm
in the hotel and in the palace and in the streets. I saw him just smiling. Bagamat nasa kalagitnaan ng gyera ang bansang Ukraine, minarapat pa rin ni President Volodymyr Zelensky na bumisita sa ating bansa dahil ganito raw niya pinahahalagahan ang boses ng Pilipinas at ng buong rehiyon sa usaping pangkapayapaan at kalayaan. Minabuti rin niyang pumunta rito para personal na imbitahan si Pangulong Bongbong Marcos sa nalalapit na Peace Summit ng Ukraine na gaganapin sa Switzerland ngayong June 15. It was very important directly to invite the president, directly to speak with him about the details what's going on the battlefield, what Russia brought with this war to our land, all this crisis. And of course, for us it's very important not to give Russia possibility to influence on Asia. We are preparing our steps to peace. And of course, for us it's very important that Philippines really support our territorial integrity and sovereignty. Now we are starting our peace summit and we are trying to unite all the countries to give strong message from all the world to Russia stop the war. Kamakailan lang sa dinaluhang Shangri-La Dialogue sa Singapore, nagpahayag si President Zelensky ng kanyang pagkabahala sa tila pagpipigil ng Russia at China sa ibang mga bansa na dumalo sa naturang summit. You said Russia and China are trying to undermine your peace summit in Switzerland this month. Do you think Russia and China are afraid that the summit would become such a huge success that it could undermine their global influence, and how so? Yes, because it's a pity that China joined it to Russia and now helps them to push the leaders not participate in the peace summit. We've been in shock really because we count on all the world. We are open to every country except an enemy, of course, except Russia. And but I think that this is the price for Russia and their allies that for today we have the confirmation from 107 countries, and this is huge result. I think that Russia counted that nobody will attend the summit and nobody will participate us, but you see that really mostly the world on the side of peace. Maihahalin tulad nga raw niya sa kanyang bansa ang nangyayari ngayon sa Pilipinas sa gitna ng pangharas naman ng China sa mga barko natin sa West Philippine Sea. And that's why we have to hold the situation, and we have to be together with very strong and clear position that nobody can occupy your territory. Nobody. I think that there are a lot of similar things and a lot of challenges. That's why we spoke with the president that now we need unity, because if Ukraine falling down, if Russia will occupy us totally, this war, we will see this war in other continents. And it can be in your direction, in your region. And it's a big tragedy, a lot of casualties. If we will stay strong, it means that it will give very important signal to other countries, not to try, even to think how to occupy it, other independent countries. Ukraine is considered a small country compared to Russia, but you are still successfully standing up against Russia. What kind of lesson can the Philippines learn from your experience, especially with all these tensions in the West Philippine Sea and all the bullying that we've been experiencing from China? When this war began, Russia was the country which is almost 4 times bigger. But the lesson is that if you are on your territory, if you are in a unity between people, government, soldiers, I mean everybody will defend your house. The world saw that the resilience of our people, and that's why my message to you, of course, we wish you only peace, but you have to be ready and to think about defending shield for the country. Nang tanungin kung ano nagpapatatag sa kanya sa kabila ng lakas ng Russia, Yes, moral is good. I think that Ukrainians still strong because we are right, because we are with a very honest position. We are on our land, in our house, with our lovely children, and we will stay
till the peace will come. What do you want to tell the Filipino people? Yes, thank you so much, first of all, and for having us. Thank you that you are supporting Ukraine and support peace in Ukraine. And Ukraine will never forget on which side you are now. Historically, I think you are on the side of truth, on our side, on the side of truth, on the side of peace. Thank you so much, Mr. President, for this time. And it is such an honor to be interviewing you this morning. Honor to me. Yan po, napanood natin yung interview kay Ukrainian President Zelensky. Ang sabi po niya, pinipigilan daw ng Russia at ng China magkaroon ng pag-uusap para sa kapayapaan. At sabi po ni President Zelensky, I beg to disagree, sabi niya kaparehas daw ng nangyayari sa Ukraine at sa Pilipinas. Hindi po pareho. Malayo po ang pagkakapareho. Ang nangyayari po sa Ukraine at sa Russia, ang Russia po ay gustong kunin na ibalik ang bansang Ukraine sa kanila. Hindi po hindi po ang border lang o sang disputed island lang, kundi po yung po mismong Ukraine. Sila po ang makapagresolba niyan. Wala pong ibang makapagresolba ng kanilang sigalod dyan sa Ukraine at Russia. Sila po ang dapat mag-usap niyan. Wala po tayo magagawa dyan. Kahit sino man, kahit po ba ang US, hanggang ngayon wala pong nagawa sa usapin ng Ukraine at Russia na yan. At ayun lang ang nangyayari ngayon. Ang akin lang kinalulungkot ay masyado na talagang naapektuhan. Marami nang nasira sa Ukraine dahil masyado pong malakas ang Russia. Bakit po hindi pa ako nag-agree? Ang ating pong problema sa China, hindi po yung bansang Pilipinas ang kinukuha ng China. Meron pong disputed island or yung pong disputed border na gusto nating sabi ng Pilipinas sa atin at naninindigan din ang China na sila rin daw may-ari nun. Yun po yung hindi po yung bansa ng Pilipinas ang gustong kunin ng China. Ganon din po yung Pilipinas, hindi rin po natin gustong kunin yung bansa nila. Yung pong disputed na diyan po sa West Philippine Sea o sa South China Sea, yun lang po. At hindi po natin kailangan makipaggera sa China. Ang kailangan po natin ay makipag-usap. So, hindi ako pabor sa sinabi ni Ukraine na yung nangyayari sa Ukraine at Russia ay kaparehas na nangyayari ngayon sa China at Philippines. Hindi po. Malayo po yung pagkakaiba niyan. Hindi po kapareho. Dahil hindi po gustong sakupin ng China yung bansang Pilipinas. Yun po. Yun po yung sa akin. Kung meron po kayong ibang paliwanag dyan o rason, kanya-kanya po tayong opinion dyan. Yan po yung opinion ko. At malayo po ang naranasan ng Ukraine ngayon. At tingnan nyo naman ang nangyayari sa kanila. Talagang halos masira na yung kanilang bansa dahil malakas po yung Russia at wala rin po naman po magawa yung US at pati na rin po yung mga nakapaligid sa kanila na European Union at binibigyan lang sila ng proteksyon. Bagamat ang Ukraine, yung gera nila dahil sakop sila ng European Union, kaya yung kanilang mga tao doon o yung kanilang mga citizens sa Ukraine ay madali po nakakalabas-pasok sa ibang mga bansa na malalapit sa Europe. Dahil po ang Europe ay yung European Union po, magaganda po yung ekonomiya nila. Sila po ay mayaman pong bansa. Kaya po kahit po na kupkupin nila yung ibang mga Ukraine, ay hindi po sila apektado dahil mayaman po yung bansa na pinupuntahan ng mga Ukrainian. Pero tayo po sa Pilipinas, saan po tayo pupunta? Kung tayo po ay makipaggera sa China, tutulong ba tayo talaga ng US o ng ibang bansa na baka po nga yung ibang bansa baka nga po yung ibang kapitbahay natin na andyan lang ng mga Malaysia
or Indonesia o Thailand, baka hindi po tayo patuloyin dahil baka po ayaw nila ng gera. Dahil sila rin po, yan pong mga Thailand na yan, at saka yung Indonesia, meron din po silang, nakikipag-agawan din po sila dyan sa South China Sea na yan. Pero hindi po nagiging ganyan po yung problema na kagaya po sa atin. Tayo po ay masyadong uudyok sa China na gumawa ng hakbang ang China na para po magkaroon ng tensyon diyan. At meron po akong ipapakita sa inyo mamaya kung bakit po yung China ay naninindigan sa kanila sa West Philippine Sea. Kaya yan po yung aking saloobin dyan. Malayo po ang pagkakaiba ng nangyayari sa Ukraine at Russia at sa Pilipinas at China. Yan po yung atin. At saka sa Ukraine, pwede sila pumunta kahit saan. Pwede silang pumasok sa kanilang mga kapitbahay na hindi na po kailangan ng visa. At tayo po ba? Pwede po tayo pumasok sa Asia. Okay, pero yung iba pong bansa na Asia, hindi rin naman po unlad. Kagaya na po ng mga ibang European country na maunlad talaga. Hindi nga po hirap nga po tayo pumunta ng US, hirap po tayo pumunta ng Europe, hirap po tayo kumuha ng visa, papasok sa kanila. At makakuha man tayo ng visa, katakot-takot na question sa immigration. Paglabas mo pala ng Pilipinas, papunta ka ng Europe or America, andyan na yung mga immigration nakatutok na sa'yo kung anong bagay ang tatanong. Pagdating mo naman sa bansa nila, ganun din po. Katanungin ka rin, maraming pang tanong. Bakit ganun? Kung talagang may concern sa atin ang US or ang ibang Europe, hindi po tayo questionin ng sobra-sobra sa pag-alis po ng bansa natin o pagpasok ng bansa nila. Kahit na po itong ating immigration, napaka-unfair sa ating mga Pilipino. Ba't hindi hayaan na lumabas ng bansa ang Pilipino? Kailangan po maraming tanong-tanong pa. Yun lang po yung akin sa loobin dyan. Kayo po, kung meron po kayong opinion, mag-komento po sa baba. Kung tingin niyo po ay mali ako, i-correct niyo po ako dyan. So, punta naman po tayo sa hakbang ng maisog USA. Ang sabi po ng iba ay nilangaw daw. So, panoorin po natin. Tingnan po natin. Kayo po ang makapaghusga kung napanood niyo po yung naging rally dyan o pag-attend ni Atty. Vic Rodriguez sa maisog rally o sa Independence Day ng mga Pilipino dyan sa USA, sa New York. Sasara sila dahil nga ilang beses na raw na nasunog, may mga parte dyan, yung marami na daw mga sira-sira, di ba? Sige lang, tingnan natin yan sa mga susunod na araw. Samantala, kahapon, kailan ba kahapon? Hindi, ngayong araw na ito, naganap po ang parada ng Filipino communities dyan po sa Estados Unidos, particular sa NYC. Hindi po New York, Cubao, New York City, dyan sa USA po mga kapartner, bilang bahagi sa Independence Day ng Pilipinas. At parte po ng delegasyon doon ay ang mga miyembro ng Sara Duterte supporters na sumusuporta din dito sa hakbang ng maisog sa Pilipinas. Sa kaugnay na impormasyon na yun, makakasama natin ang co-convenor ng maisog, hakbang ng maisog New York or US, si Attorney Arnedo Valera. Attorney, magandang umaga ng madaling araw dyan sa Estados Unidos. Magandang umaga sa iyo, Admar. Of course, alam ko yata nakasama mo si Pirita. Matagal ko na hindi nakikita si Pirita pero anyway, bumabati ako sa inyo at of course sa mga masugid nating nanonood. No? Alam mo, kanina nga, tama yung sabi mo, kanina ay natapos ang ating makasaysayang paggunita ng ating selebrasyon ng kalayaan. No? Na kung saan ay talaga naman ramdam ng hakbang na isog USA na pinorma
at hinubo ng Sara Duterte support. Marami naman pala. Sabi kasi nung napanood ko na mga anti-Duterte, nilangaw daw ang Maisog USA. Wala daw na maten, 30 katao lang daw. Parang sa tingin ko naman po marami naman po. Supporters, yung yaman at lalim ng ating habi ng kulturang Pilipino at ng pamana, no? Kasi ito yung tema, no? Ng ating Independence Day celebration. Pero tayo ay nagbigay ng makabuluhang or meaningful celebration nito dahil ipinakita natin yung ating makulay na kasaysayan, lalong-lalo na malaman ng Estados Unidos, ng ating mga kababayan, hindi lang sa New York, no? Kundi sa buong kapuluan. Alam mo, maraming nanonood eh. Kami yung pinakamalaking contingent dito sa paradang ito, Admar, no? Kaya ramdam namin yung kasiyahan ng mga nag-participate dito na galing sa Washington DC, sa Virginia, sa Maryland, sa New Jersey, Philadelphia, meron pang galing ng Canada, no? So, ipinakita natin yung mayabong at mayaman nating tradisyon at kultura ng kapayapaan, ng pagtulak ng kapayapaan, at ito nga ang ating pinagyayabang dito sa selebrasyon na ito, na dapat ang tahakin ng ating pamahalaan ay ang usapin ng kapayapaan, diplomasya, kooperasyon at dialogo, no? Lalong-lalo na sa usapin ng West Philippine Sea or South China Sea. Apo. Kaya dito, alam mo, Admar, nagsimula kami sa isang dalangin ng representante ng Kingdom of Jesus Christ. Napakahalaga ito. Kasi alam naman natin sa ganitong laban, sa isang mapayapang pagtitipon, ay ipinapakita natin yung spiritual dimension at kapayapaan ng pagsulong natin dito, no? Na tayo ay bahagi ng pambansang kilusan sa Pilipinas, no? At may mahalagang papel sa pag-organisa at sa paggising at pagmobilisa ng sambayan ng Pilipino, no? At kukunin ko na rin itong pagkakataon ka, Eric, dahil Si Admar po. kami na yung pinakamalaking contingent dito. Si Admar po ako, attorney. Hindi po ako si Eric. I'm sorry. Go ahead. Pareho lang kami, ng singtaba kami. Ano, yung kukunin ko na yung pagkakataon na ito dahil alam mo, kami na yung pinakamalaking contingent. Sumunod kami sa alituntunin, sumunod kami sa tungkulon, pero libo-libo po yung nakaantabay at nanonood sa social media. At maraming salamat po sa live coverage talaga ng SMNI, no? Talagang ipinakita naman nila yung pagkikisa nila dito sa New York City. Pero attorney, gusto ko lang munang bago dito sa usaping matagumpay na along the way ba, may mga issue? Kasi di ba, yung nabasa ko nga sa isang artikulo, meron bang mga issue along the way habang paparating itong Independence Day parade ng mga Filipino community dyan sa, sa New York? Alam mo, even before, may mga indikasyon ng intimidation. No? Sino nag-intimidate? May mga pananakot at intimidation sa pamamagitan ng mga press releases, no? In fact, may mga tinatawag nating warnings pa ang mga nag-organize na yung mga hindi kasama doon sa listahan, katulad ng ating butihing panauhin na galing pa sa Pilipinas, si Atty. Vic Rodriguez, na sumama sa atin sa parada, no? At nakilahok ay nireport pa sa New York Police District, no? NYPD. Grabe, no? Sila daw ay tatanggalin sa hanay at sa tinatawag nating parada. Pero alam mo, Adman, no? Tumawag din kami sa NYPD para sabihin sa kanila na kami ay bigyan ng proteksyon na kapag may nanggulo sa aming hanay, kasi mapayapa kami
sumali at sumusunod sa alituntunin, huhulihin namin sila at ibibigay sa NYPD. So, yun yung labanan, no? Kasi para makita naman nila, kasi lahat po kami ay tinatawag nating sumunod sa alituntunin, no? Bagamat sila ay nagbigay ng mga abiso or warning na kung ikaw ay wala sa listahan na limbawa, ang hakbang maiso ay pwede kang paalisin. Pero dalawa yung nilalabag mo rito. Saligang batas ng Pilipinas at saligang batas ng Amerika. Bakit mo nilalabag? Kasi nagmi-meeting ang mga organization at individual sa loob ng konsulado na extension yan ng Philippine territory. And then at the same time, nagaganap itong makasaysayang parada nito, itong masayang celebration natin ng Philippine Independence Day sa mga public roads na kung saan ay garantisado ng ating saligang batas dito sa Amerika ang malayang pananalita at ang malayang pagtitipon at upang isaad natin ang ating Ayan, marami, iba-ibang grupo pala sumali dyan. Ayan, meron kay Sara, ito nakabarong, meron pang mahinaing, no? Dito sa pamahalaan, lalo na sa mga pangunahing issue na kung saan ngayon, Admar, ay napadpad tayo at naitutulak sa bingit ng digmaan na hindi natin maintindihan kung bakit. Dahil ito naman ay kahit sa kultura natin, kahit sa tradisyon natin, Admar, no? At saka sa ating relihiyon, nakaugat po ang ating kasaysayan at magpasangga ngayon sa usapin ng kapayapaan at hindi sa pamaan. Attorney, wala naman po mga truck na hinarang. Hindi nila pwede. Hindi pwede. Hinarang ang mga truck. Pero, linawin ko lang, lahat ba ng mga dadalo dyan or dumalo dyan, nakalista kung sino-sino? Or open ito sa lahat ng mga Pilipino, basta ikaw ay Pilipino? Dapat ito open sa lahat. No? Ang sinasabi nilang listahan siguro yung Grupo, registro ng mga organisasyon at mga grupo. Pero hindi naman kasi malalim yung kanilang pag-aaral at pagtingin. Bakit daw merong hakbang na maisog USA? Alam mo, kami lang yung hindi tinantanan na ini-intriga, no? Dahil dapat nalaman nila, nagbigay kami ng press statement, inabot din namin ulit, no? Na ang hakbang maisog USA ay niyakap ng Sara Duterte organizations dahil sa mga batayang prinsipyo nitong pinaniniwalaan, lalo-lalo na sa usapin ng kapayapaan, no? Lalo-lalo na sa usapin na dapat hindi baguhin ng saligang batas natin doon sa pamamagitan ng binasurang People's Initiative at lalo-lalo na yung pagsulong ng sinasabi natin na tunay na kapayapaan na hindi nakaugat dito sa pagtulak sa atin sa bingit ng digmaan sa South China Sea o West Philippine Sea. At ang mahalaga pa rito ay yung sinasabi natin na pagrespeto, no, ng ating saligang batas at ang mahalaga, Admar, ay bumalik tayo muli doon sa prinsipyo na tayo ay walang kaaway at kaibigan ng lahat, no? So dito natin pinapakita yung pagtugis ng kapayapaan sa pamamagitan ng diplomasya, no? Na dito namin binitbit ang mensahe, alam mo, makulay yung aming mga placards, meaningful, very peaceful yung mga mensahe, na ang pangmatagalang kapayapaan ay mas epektibong makakamtan natin ito, Admar, no? Sa pamamagitan ng diplomasya, ng kooperasyon, dialogo, at of course, ang mahalaga ay yung unawaan, no? Hindi, naalala ko tuloy na yung lagi nating sinasabi, no? Na ang magpapatibay lang ng ating kalagayan, ang ating pambansang interes, ay kung tayo ay nakatuon at nagtatatag ng pambansang ekonomiya, yung mga economic ties natin, upang sagutin yung pangunahing problema talaga natin.
yung basic needs lang. Usapin ng pagkain, usapin ng kuryente, usapin ng tubig, usapin ng trabaho. At usapin, of course, ng katarungan at soberenya ng ating bansa. Wala naman po siguro ano pa yun lang yung mga panawagan ninyo, yung sa under din ng TAPS, yung transparency, accountability, Oo, tama. peace and security, trabaho. Meron akong nakita kanina sa mga placards, kung pwede ulitin natin yung sa side ng Sara Duterte supporters, meron ding trabaho, mababa yung inflation yata kung di ako nagkakamali. Oo, ayan. Maraming mga dyan masama ba na yan ang ipanawagan natin sa ating pamahalaan? Yan naman talaga yung realidad. Di ba? Na kailangan na pagtuunan ng pansin. Oo, tama yun. At tayo ay hindi matitinag, no? Hindi tayo dapat ma-intimidate dito. Kami dito, handa kami na kung sakaling at nakita naman natin, may mga indikasyon ng pagsupil ng ating karapatan kasi mas marami sana ang dumalo pero yung iba nag-express ng agam-agam, Adman, no? Natakot dahil nga dito sa natatanggaling daw sa hanay, uhulihin. Of course, nanawagan din tayo sa kapulisan ng Amerika, sa New York NYPD, no? Tumawag din kami na talagang hanggat maaari kung may manggugulo sa ating hanay, i-report namin sa kanila at tutulungan namin ang NYPD para sila ay maaresto, no? Pero nakita natin na parang may saywar, no? Pero ang gulat ng mga makikita mo yung Filipino-Americans na nanonood, kahit na yung mga Amerikano, no? Sa ating parada ay mabuti nilagay tayo sa huli dahil nakita nila talaga na tinali natin sa isang napakamakabuluhang selebrasyon ang Philippine Independence Day. At lalo natin pinayaman at pinayabong ang tinatawag kong habi ng kulturang Pilipino at pamana. Oo. So, iyon ang mahalaga, no? Kaya Saka maliban dyan na attorney, kasi hindi pa tayo malaya hindi tayo malaya sa presyo ng mga bilihin. Sa problema natin sa kriminalidad, nandyan pa rin yan, naririnig natin. At ano pang mga problema, hindi lang yung naging di ko nga alam kung naging malaya na ba tayo mula sa mga banyaga. Kasi dumami yung mga EDCA sites dito at kung ano-ano pa. Pero marami tayong dapat na ipanawagan ng kalayaan. Independence Day, pero hindi lang dapat nagtatapos dyan sa yung pananakop. Di ba? Yan yung kinocommemorate. Madami tayong dapat na malaya tayo dapat. Hindi, tama Admar. Tama yun na nagbibigay tayo ng high visibility ng ating kultura, no? Ang ating mga sayaw. Pero ang ating kultura ay merong ang makulay na kasaysayan na pinapakita ang dignidad at dangal ng mga Pilipino na tayo ay handang humakbang para sa kapayapaan. So ngayon, nagtataka mga tao, paano tayo napasok dito sa bingit ng digmaan na kung saan ay itong usapin ng West Philippine Sea or South China Sea na madalas natin pinag-uusapan yan, Admar, ay hindi naman talaga malulutas ang pagmay-ari niyan o yung ownership niyan na sa siyam na dekada ay pinag-uusapan na. At kahit na saang anggulo mo tignan yan, hindi naman sinabi na dahil in-invalidate doon sa arbitral ruling na yan in 2016, yung 9-dash line ng China, ay tayo na, atin na ito, tayo na ang may-ari, no? Paano nangyari yun? Di parang tinanggap mo rin na nawala itong China, bawal yung 9-dash line nila dahil malawak at imposible, tapos tayo na isa lang sa claimant, bigla nagsasabi na atin to. No? Walang batayan po yun dahil 6 ang country claimants, competing claimants dito, no? Na kahit na sa intention, sa espiritu, Admar, ng more than 357 pages ruling, at iyan ay nabasa naman natin, ay tayo po ay pinababalik sa negosasyon, sa diplomasya. No? So, hindi ba mas maganda, Admar, na makita ang Pilipinas na tayo ay pwedeng sentro ng kapayapaan dito sa Indo-Pacific region, no?
instead na itutulak tayo na parang pawn kung saan tayo dalhin, kung saan nila gustong dalhin. Ang irony nito, Admar, ay habang ang mga makapangyarihang bansa, ang mga superpowers, US and China, ay nagpapadala ng kanilang representante upang pagyamanin ang kalakalan, ang komersyo at ang relasyon at magkaroon ng tinatawag nating mga goodwill gestures for peace. Tayo naman ay nandoon, naghahanda sa digmaan. Hindi, ang paghandaan natin ay kapayapaan. At paano paghahandaan ng kapayapaan? Mali yung kanilang kinokot na kung nais mo ng kapayapaan, maghanda ka para sa digmaan. Hindi po. Luma na po yan. Yan yung kasabihan ng General Romano nung araw, no? Ang kailangan natin, kung ang nais natin ay kapayapaan, ay umakbang po tayo ng dahan-dahan patungo sa pangmatagalang kapayapaan. And after nito, wala namang mga panggigipit pa or kumbaga pahaging sa inyo pong hanay matapos po itong naging matagumpay na rally po ninyo, attorney? Nako, hindi, wala. Dahil nakita natin yung mga spectators, yung mga nanonood, halos lahat gustong magpa-picture, no? Sa aming grupo. At kaya humaba yung buntot ng parada namin. Nasa huli kami kasi yung mga iba na nauna ay sumama. Umikot ulit. So nakakataba ng puso yun, no? At habang kinakanta namin yung Pilipinas Ko Mahal na paulit-ulit, dahil binigyan nga natin ng makulay na pagtingin kung ano yung mensahe natin, ay talaga naman na yung mga Filipino spectators, nakita nila bit-bit natin ang pinakamalaking watawat, no? Dito sa paradang ito, at halos lahat kami ay may mga Filipino flaglets, no? So dito natin makikita, pwede pa lang gawin ito, na hindi lang ito simpleng parada, kundi makulay at makabuluhan na merong bit-bit na mensahe. Simple, tama yung sinabi mo, Adnan, no? Ano ba naman ang masama sa mensahe ng kapayapaan? Ano ba naman ang masama sa mensahe na dapat respetuhin ng administrasyong ito ang ating malayang pananalita at mapayapang pagtitipon, no? Ano naman ang masama kung sabihin natin sa ating pamahalaan na hindi po tayo dapat makipagdigmaan. Mag-focus po tayo sa usapin ng basic needs ng mamamayang Pilipino. Walang masama dyan. No? At demokrasya tayo, di ba? Ano bang masama kung merong hinaing ang tao? Kumbaga, wala nang karapatang magreklamo? Tama. At ito nga yung punto rito. Meron tayong indikasyon at mga tendensiya ng authoritarianism. Alam natin yan eh. Kasi nakikita natin yan kahit na doon sa paglaganap ng filosofiya at misyon ng Hakbang Maisog sa Pilipinas ay kinikitid at tinatanggal ang espasyong demokratiko ng mga peaceful rallies at mga organizers. Nakita natin yan kung paano pagalawin ang mga local government units na maraming palusot at nagpo-provide ng legal justification, samantalang ito po ay isang mapayapang pamamaraan ng paglalahat ng ating mga hinaing, no? So dapat kaya nga dito sinusubukan natin sa international level, at siya nga pala, Admar, ay kami rin ay magkakaroon ng alyansa at tinatawag nating yung batayang pagkakaisa sa iba't ibang lugar, no? Sa Hakbang Maisog ng Japan na nagbigay din ng mensahe sa atin, sa iba't ibang bansa, sa Canada, upang magkaisa at itulak natin ito. Katunayan nga, Admar, no? Isa sa mga panukala na gusto naming itulak dito sa Hakbang na Maisog USA ay yung pagkatatag ng tinatawag kong Hakbang na Maisog Peace Zones, no? Sa mga barangay, sa mga nasyonalidad, na kung saan ay ito
itong itinatatag nating peace zone sa mga lugar na ito ay maaari magtipon ang ating mga kapatid, ang ating mga mamamayan upang itaguyod ang kapayapaan. Mensahe lang po ng kapayapaan, lalong-lalo na sa usapin ng West Philippine Sea. Babalikan ko lang po. Opo. Bilang huli na lang siguro, attorney, masusundan pa ba ito? Kasi New York lang ito. Lahat na ba ng mga ano ito? Or mayroon pa bang mga Hindi, mas malawakan pa? masusundan pa yan. Admar, masusundan pa yan dahil dito halimbawa sa Metropolitan DC at sa ibang estado, lalong-lalo na sa California, ay nakatanggap na kami ng mensahe. Bibigyan natin sila ng tinatawag nating framework, no? Kung paano tayo ay magkaroon ng isang matahimik na kilos protesta para ituloy-tuloy ito. Tandaan natin na ito ay organikong movement. Kumbaga ay bagamat loose ang kanyang tinatawag nating organization, pero makikita mo at ramdam mo kung gaano ka organiko na ang mga tao ay bigla na lang magsasama-sama at bigla na lang lalapit at makinig sa ating mensahe para sa kapayapaan at pagrespeto ng ating mga batayang karapatan sa ating saligang batas. So, ito, in fact, kung tuloy-tuloy ito, Admar, ito yung genuine na people power movement, no? Na pinapakita natin na yakap pa rin natin at kakayanin natin na yakapin ang mapayapang pamamaraan dito sa kilos protestang ito. Na iba-ibang anyo ang pwede nating gawin. Katulad nitong plano na ginagawa ngayon na aming pinahiwatig na Admar ay itong pag-organize ng mga petitions, mass mailings, sulatan, ang mga ahensya ng United Nations, for example, at ipapaabot sa kanila kung ano yung mga violation under the International Covenant on Civil and Political Rights, Convention on the Rights of the Child, at dito rin kahit na dun sa mga senador ninyo at sa kongresista ninyo para ipaabot natin na ito yung gusto ng mamamayang Pilipino. Pero So yan na po muna ang ating topic sa hagbang ng Maisog USA. Yan po, malinaw po yung kanilang gusto mangyari na itigil po yung People Initiative, maging transparency, at higit sa lahat na mariin nilang tinututulan ang nangyayari sa West Philippine Sea at marami pa pong iba. So, antay po tayo sa mga update dyan kung ano po ang mangyayari. At sabi ni attorney na magkakaroon pa ng mga ibang hagbang na maisog dyan sa USA. At alam ko, may hagbang na maisog na magaganap sa Japan itong buwan na to. Sa katapusan yata yun. So antay po tayo sa update na yan kung ano po yung kanilang mga gustong pagbigay, paalam sa ating gobyerno. Yan po kasi po sinisigil po talaga yung malayang pamahayag. Yan po ang katotohanan. So punta po tayo sa China na nanindigan sa West Philippine Sea. Meron po akong papakita sa inyo. Babasahin po natin yan. Ito po yung sinabi ng China. So Beijing, China. Yan po, balita po yan. Ang sabi po ng China, Beijing has taken a swipe at the US for what it calls selfish geopolitical calculations amid continuing tension between China and the Philippines in South China Sea. Kung ano po ba ibig sabihin para mas malinaw. Yan. Ang sabi po, yung pong Beijing ay nagparinig o nagpahaging sa US dahil sa tinatawag nitong selfish geopolitical calculation sa gitna ng patuloy na tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas sa South China Sea.
Yan po yung ibig sabihin nun. So, punta pa po tayo dun sa ibang sinabi. Ito po sinabi ng China. Beijing strongly worded threats follow a keynote address by the Philippines President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at the Shangri-La, Singapore, in which he warned the killing of a Filipino mariner in coastal clashes would cross a red line for Manila. Nagbigay daw ng warning si Pangulong Marcos na pag may nangyaring pagpatay sa mga Pilipino sa nangyayaring sigalot dyan sa West Philippine Sea, ay magdudulot daw po ng red line. At parang ano na yung China doon sa kanilang linya, lalabas or lalabag sa linya ng Pilipinas, yung pong sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Tingnan po natin, i-translate po natin yan para mas malinaw. Ang matinding pagbabanta ng Beijing ay kasunod ng pangunahing talumpati ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng Pilipinas sa dialogue sa Singapore, kung saan binalaan niya ang pagpatay sa isang Pilipinong marino sa mga salungatan sa baybayin ay tatawid sa isang red line para sa Maynila. Yun po, yung pag nagkaroon daw po na may namatay na Pilipino, ayun daw po ay lalabag na po sa linya ang Chinese, ang mga China. Yan pong pinagdidinan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito pa po ang sabi. That would certainly increase level of response, and if by willful act of a Filipino, not only serviceman but Filipino citizens is killed, that would come very close to what we define as an act of war, Marcos said in response of journalist question after his speech. Ayun po, na matapang po ang ating Pangulo. Nagbabanta po. Delikado po yan. We have already suffered injury, but thank God we have not yet gotten to the point where any of our participants, civilian or otherwise, have been killed. But once we get to the point, we will have crossed the Rubicon. Is that a red line? Almost certainly it's going to be red line. Medyo nakakatakot po yung pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang tanong po, kaya ba natin? Yun naman ang tanong. Hindi ko po lubos maisip kung paano po nasasabi ni Pangulong Bongbong Marcos to. Sino ba ang tutulong sa atin? Ang US? Kaya po ba siya nakapagsalita ng ganyan? At sabi pa po, following the speech of a spokesperson for Chinese Foreign Minister lashed out the Philippines, saying that it had breached its commitment and the common understanding with China during recent escalation in South China Sea. Yan po yung sabi ng Ministry, China Foreign Ministry. Ito po, specifically, the Foreign Ministry said, the so-called arbitral award on the South China Sea is illegal, null and void without the Chinese government's prior consent. The Philippines unilaterally initiated an international arbitration which violated international law. Inaakusahan din po ng China ang Pilipinas na lumabag daw tayo sa international law. Ito po, ibig sabihin niyan, basahin po natin sa i-translate po natin yan. Yan po, sabi ng China, sabi nila null and void daw yung the so-called arbitral award. Ayan, sabi po ng China, sinabi ng Foreign Ministry na
ang tinatawag na arbitral award sa South China Sea ay illegal, null and void, nang walang paunahang pahintulot ng pamahalaang Sino. Ang literal na sinimula ng Pilipinas ang isang international na arbitrasyon na lumabag sa international na batas. Yan po, naninindigan din ang China. Sabi nga ni Atty. kanina, hindi lang po at tayong Pilipinas at ang China ang gustong kumuha ng pwesto dyan sa South China Sea, pati po yung ibang mga nakapaligid na bansa sa Asia. Yan po yung mariin na sinabi ng China. Ayan pa po, ito po yung sinabi ng China. Ito po, yun po yung kanina na sinabi ng nagpahaging sa US. The Chinese spokesperson also took aim at the US, insinuating that Philippines' foreign policy is being dictated by Washington and asking whose bidding is the Philippines doing with all this maritime action. Driven by selfish geopolitical calculation, the US has played an extremely ignoble role by supporting and assisting the Philippines in infringing on China's sovereignty, the spokesperson said, and by exploiting the South China Sea issue to drive a wedge between China and the other regional countries. Yan po yung pahayag ng China sa US, yung paghaging sa kanila, paghaging ng China sa US na sinabi. Tingnan po natin kung ano po yung ibig sabihin niyan. Ayan po sabi ng Chinese spokesperson. Ang US daw po ay ipinahiwatig na ang patakarang panlabas ng Pilipinas ay dinidikta ng Washington at nagtatanong kaninong bidding ang ginagawa ng Pilipinas sa lahat ng maritime action na ito. Nagtatanong po yung Chinese dyan. Dahil sa makasariling geopolitical calculation, lubang hindi marangal ang papel ng US sa pagsuporta sa pagtulong sa Pilipinas sa paglabag sa soberenya ng China. Yan po ang sabi ng spokesperson ng China. At sa pamamagitan ng pagsasamantala sa issue ng South China Sea upang magmaneho ng isang wedge sa pagitan ng China at iba pang mga bansa. Yan po yung pahayag ng Chinese. Yan po yung kanilang akusasyon sa ating sa US. Yan po yung akusasyon nila sa US. Ano pa sabi? Ito pa po. Countries in the regional need to stay vigilant and always make sure that they themselves are ones sitting in the driver's seat when it comes to the peace and stability of South China Sea. Yan po, malinaw po yung sinabi ng Chinese. Chinese threats on Monday followed complaints over the weekend that support for Taiwanese independence were slamming slicing tactics mere weeks after China enthralled the island's nation with military vessels and aircraft in May. So yan po yung pahayag ng China sa Amerika at sa atin po sa bansa. Bakit daw nakikialam ang ano? At ito sabi nito, ito i-translate natin to. Ito sabi ng China. Kailangan daw manatili ng Pilipinas ang mapagmatiyag ang mga bansa sa rehiyon at laging tiyakin na sila mismo ang nakaupo sa driver's seat pagdating sa kapayapaan at sa katatagan ng South China Sea. Ano ibig sabihin yan? Iyon po ang ating Pangulo, sinasabihan po ng China, na dapat po si Pangulong Bongbong Marcos ang makipag-usap sa kanila. Hindi po pwedeng makinig si President Marcos sa US. Hindi po ang US ang magmamaniobra ng ating Pilipinas o ng ating pagdating po sa sovereignty. Dahil po ang Pangulo ng
bansa natin ay si Pangulong Marcos. Siya po ang chief architect, siya po ang driver sa ating bansa. So yan po yung pahayag ng China. Pinaringgan po nila yung US at tayo rin po sa Pilipinas. Yan po yung pinaglalaban din po ng mga isog. Malinaw po yan. So, dapat po tayo ay maging mapagmatsyag sa nangyayari na yan. So, yan lang po muna ang ating topic ngayon. Muli po natin tututukan yung sa problema sa West Philippines na yan. At yung pong kahapon na ating topic sa PhilHealth, yung pong 90 billion. Bukas po, maghanap po tayo ng update dyan. Yan na po muna ang ating topic. So, kung kayo po ay mapadpad muli sa channel na ito, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe, click po ang notification bell, i-like at i-share na rin po ang ating mga video. Muli po, mag-iingat po kayong lahat. Marami pong salamat. Paalam. Adios.